Yun! What's up mga bossing? Welcome to Surplus Pinas. This is Ian once again. Kamusta po tayo dyan? At yan na nga, makulimlim, uulan na. Sana matapos ko po itong vlog natin para dito sa isang unit na ito. Alright, so unang-una, shoutout po kay Boss Jed sa umorder ng unit na ito. Para po ito sa kanyang pamangkin. And dadalhin po ito sa Cebu City, itong unit na ito. Alright, so papakita natin kung ano yung pinasetup ni boss and kung ano yung feature ng unit niya. Alright, sige, umpisa natin. And bago ang lahat, please mga bossing, sa mga hindi pa subscriber ng YouTube channel natin, Surplus Pinas, please do subscribe mga bossing. And syempre, pahit na din ang notification bell para updated po kayo sa ating mga videos. Alright, and sa mga inquiries naman, don't forget to inquire sa ating page, Surplus Pinas. Okay? And then, pa-like and follow na din mga bossing, no? Salamat po. Alright, so pakita natin ang unit ni Boss Jed. Okay, so yun nga mga bossing. Ito nga, DA17V, as in Victory ang ating model na kinuha ni Boss Jed, So una, gusto niya sana is yung every wagon. So I suggest na dun ka na sa medyo mas latest model. Syempre dun na sa mas bago. And hindi nga daw siya nagkamali, buti sinunod niya yung suggestion natin. Okay, so ito yung mga ordinary type DA17V 4x4. And medyo may konting modification tayong ginawa. Okay, so pakita natin yan. So unang-una, pagdating sa kulay, combination of black and they are calling it na parang sand yellow or something, sand desert. Okay, beige. So yan nga, ang naging reference namin is yung color ng Jimny na lumabas, yung bago. So yan po yung ginagamit na kulay. Most likely magkapareho, hindi saktong-sakto pero magkapareho. So yun nga, matte black ang ating bumper na ginamit. Ayan, matte black yan. And yung black top natin, isa sa mga uso ngayon, that is a gloss jet black. Alright, so very minimalist, simple ang design. Walang masyadong accessories or something. And gusto lang naman na talaga ni Boss Jet is yung pang utility para sa kanyang pamangkin. So there you go, DE17. Syempre pagdating sa headlight, iba na dun sa mga every wagon. And plain ang kanyang front. Okay, so nilagyan natin ng skid plate. Shout out kay Albon Steel para dito sa skid plate na ito, bakal. And then nag lift up din tayo 2 inch. So ang ginamit natin na lift up is yung original, kita ba? Yan, original lift up kit ng design ng Japan, syempre. And then yung nilagyan natin yan ng mga metal extension dyan sa kanyang suspension sa ilalim, to achieve those linear lift up. Hindi siya nag-VV yung front wheel. So isa yan sa mga kailangan para pantay yung mga gulong natin. And ang ginamit natin na tire is lug tires. This is number 13. Okay, and then eto, kung mapapansin nyo, steel rim. Yan yung original rim ng mga unit. Number 13 ang size is number 13. And then ang ginawa ko po, pina-offset ko po ito at least 1 inch. So machine shop po ang gumagawa niyan mga boss, So mapapansin natin medyo pasok ito. Okay, so nung una dapat nandito yan, nang hindi ko pa pinapa-offset. So at least 1 inch pinasok siya. So importante sa machine shop yan pinapagawa. Syempre yung yung ikot niya kailangan perfect, pantay talaga. So hindi basta-basta tatanggalin lang ito tapos i-welding lang, sipat-sipat lang. So hindi pwede yan. Okay, so nagkaroon tayo ng cutout dito sa bumper, syempre para hindi siya sasayad. Okay, kung mapapansin natin itong lug tires, binawasan ko din yung mga kanto niya. Okay, so para hindi din masyadong sasayad dyan sa mga may limit lang kasi yung wheel box. So may mga cutout tayong nilagay, ginawa. So yun, okay. So
So yan, pagdating dito sa side, half body block ang ang ginawa natin. Pagdating dito, block pa din paakyat, so kalahati ng unit. Ayan. And of course dito sa rear crash guard, nilagyan din natin Albon steel. There you go, plate extension. So kokonti lang naman ang nilagyan natin na accessory. Like I said, minimalist ang ating customer. There you go. Okay, so pasok tayo. Tingnan natin ang kanyang interior, mga bossing, no? Okay, sige, tingnan natin mga boss. Pagdating sa loob, ayan, siyempre minimalist pa din. So buksan na din natin sa likod. Okay, so unahan muna. So papansin natin difference niya dun sa mga high-end model ng mga DA17V. Ito manual window, mechanical. And syempre this is a automatic transmission. So straight-matic po, hindi po ito Tiptronic. Okay, straight-matic, non-turbo. And this one, aircon pa din yung unit natin. Pagdating sa dashboard, plain and simple. Ayan, matte finish pa din tayo. Yan. Yun, and then syempre touchscreen, Android stereo. Hindi niya na pinalagyan ng mga extra. And yeah, basically yan lang kanyang front panel and dash. And pagdating sa second row, ayan. Before I forget, ang ceiling natin is felt fabric pa din. Yan, linis tingnan. So straight seat, okay, ang ating naging unit, straight seat yan. Yung iba meron yan mga captain seat. Okay, so yung base model natin is the base, as in base talaga. So the 4x4 switch is nandito. So etong kaibahan sa mga high-end series, yung mga turbo type, kadalasan is all-wheel drive sila. So wala silang dedicated switch na tulad nito, na pwede mong turn on, turn off ang kanyang 4x4 feature. Okay, so may high-end tayo na tinatawag all-wheel drive siya. Alright, so yung kaibahan din. And then mating original yan, from the Suzuki pa din. So pagdating naman sa likod, so meron tayong nilagay na another layer of matting. And open cargo ang likod niya. So pwedeng kargahan ng mga gamit. So napakasimple nga, 'di ba mga boss? So kung mag 4x4, pipindutin mo lang. Kaparehas din ng mga minivan na DA64V. Alright, so kaparehas na ito, na may dedicated switch ang 4x4. There you go. So diba, napaka-simple. Naka-lift up, 4x4, pang action talaga ng off-road. Ayun. Yan, ikutan lang natin. There you go. Buksan na din natin to. Yan. Ayos. So yun lang, diba? Wala masyadong kailangan i-discuss pag mga ganitong unit pag simple lang talaga yung yung design ng customer. So pagdating naman sa price, okay, this one particularly 4x4 ordinary, 350 kasama na po yung modification, lift up. And taga lang naman ito. So wala tayong delivery charge kasi
kukunin ito dito, then ibabiyahe, sila na po magbabiyahe papuntang Cebu kung nasaan yung pamangkin ni Bossing Jed. Okay, ayan. So ilalim, tingnan natin. So andyan yung mga nilagay natin na parang sapatos sa suspension. Okay, kasama sa lift up yan. There you go. RO6A pa din, syempre ang makina VVT, and napakatipid. Alam naman natin yan sa mga hindi pa nakakaalam, no? Isa sa pinaka special feature ng unit na ito is yung gaano siya katipid pagdating sa consumption, lalo na po sa mga non-turbo, mga boss. Okay, yun, and okay, paanda rin natin, try natin. Ayan, kanyang okay, nakapark. There you go. RO6A non-turbo, straight automatic. Oh. Ayan, yung mileage 120. Very nice. So, ang access niya sa makina, syempre under the driver seat and then passenger seat. So alam natin yan, mga bossing. Alright, kapag magpo 4x4, just make sure naka-stop muna, at least naka-park or naka-neutral. You just have to press this one. Okay, pag na-press yan, may madidinig kayo na parang motor na mag-i-engage yung kanyang 4x4. At the same time, makikita natin dito ilaw yung 4-wheel drive niya. So ganun lang kasimple yung pag-operate ng kanyang 4x4. Alright, there you go. Tapos syempre pag disengage natin, just press it again, babalik na siya sa 4x2 mode. Very easy to operate. Okay, hindi siya cable type tulad ng ibang mga unit. Mostly sa mga pick-up naman yung mga cable type. Although sa pick-up meron na din namang 4x4 na switch type. Meron na din ganon. May mga na-release na tayo yan. Ayun. So, yun lang muna mga boss, no? Salamat sa pagtambay. Okay. So, ayun na. Presyo ng unit natin is 350 total yung setup na ito. Okay, A17B 4x4. Okay, so yun, thank you mga bossing sa pagtambay dyan sa mga nanood. Please subscribe po mga bossing, no? Salamat. And don't forget to like and follow our page on Facebook. So this is Ian again of Surplus Pinas, mga sir. I'll see you on our next video. Keep safe. Okay, drive safe mga bossing. Bye bye for now.